Good day everyone, this is Ed Perdoy from EMD Wheels and today nandito tayo sa Honda Car Screen Hills para mag-release ng Honda City RS and Meteoroid Grey. So check natin dito and ito-turn over na natin sa kliyente natin itong Honda City 1.5 RS na Meteoroid Grey. So tara guys, check muna natin yung unit. So dito muna tayo guys sa front portion ng Honda City 1.5 RS. So syempre, number 1, meron tayong Honda Sensing. So lahat ng variant natin ng Honda is may Honda Sensing na. Tapos yung engine natin is 1.5 liters, 121 PS, and CVT transmission with paddle shifter tayo. So sa Honda City RS, yan, naka-piano block tayo with RS badge. Then, LED yung DRL natin, high beam and low beam natin, naka-LED na rin. Tapos fog lights natin, naka-LED. Pagdating sa chin natin, very pointy siya, very sporty tingnan, and mukha siyang, parang sports car, naka-carbon texture siya. So sa sides natin, meron tayong power yung side mirror natin, power fold, and with integrated na yung side turning lamp natin na LED. So 16 inches yung mags natin, two-tone siya, isang gun metallic and high gloss black. Meron tayong ABS and meron tayong vehicle stability assist for safety. Smart entry na siya. Smart entry which means kung nasa yung key fob, hawak lang dito, malalock nyo and unlock na yung kotse. Tapos nagpakabit yung kliyente natin ng door visor. Meron tayong shark fin antenna. Tapos side skirt. So naka side skirt yan. Ayan, for the RS lang. Then dito sa may rear side naman natin, so naka ducktail tayo. So meron tayong ducktail na spoiler. Tapos defogger natin, yung shark fin antenna nga. Emblem ng City and RS. LED taillights natin. Tapos yung diffuser natin, iba yung tsura ng diffuser ng Honda City RS compared to V and S variant. And mas sporty siya tignan. Tapos meron tayong rear camera. So nandito yung rear camera natin. Tapos yung mga freebies natin, we have the umbrella, early warning device. Tapos meron tayong keychain and tools. Tapos nandito yung junk natin and yung sa may reserve tire natin. Sa loob ng Honda City RS, makikita nyo yan. Black yung interior, black yung ceiling. Tapos sa second row, meron tayong second row vent. So nandito yung second row vent natin. Tapos may dalawa tayong power outlet. So meron din tayong armrest. Ayan. Sa driver side, ayan, meron tayong tweeter. Tapos black yung mga pillars natin. Meron tayong curtain airbags. Chrome handles tayo sa may doorknob natin. Tapos ito yung mga switch natin. So, nandito yung adjustment ng side mirror, central lock, window lock, tapos yung mga window switches natin. So, dito meron tayong vehicle stability assist, tapos pag-open ng gas din natin and yung sa may engine bay natin. Tapos, ayan, naka-RS pedal. Tapos dito naman sa side na to, makikita natin yung adjustment ng brightness, ng gauge natin. Tapos switches ng mga auto headlights natin and signal lights natin, nandito na rin. Pagdating sa may steering natin, tilt and telescopic siya. Yan. Tapos paddle shifter, audio controls. Tapos meron tayong adaptive cruise control. Meron na rin tayong collision mitigation braking system. Naka-Apple CarPlay tayo, CVT transmission, may icon button. Tapos key fob natin, meron tayong tinatawag na remote engine start. So yung kliyente natin guys, tapos na silang mag-sign. So tatawagin na natin sila para i-turn over na natin yung unit na to. So samahan nyo na lang ako. Stay input lang kayo. Check mo muna ma'am kung may mga pirma. So ito ma'am, check mo. So naka-undercoat tayo ma'am, nandyan. So makikita mo yung mga block na yan. Okay. And yung undercoat natin. So hanggang ilalim yan ma'am, naka-undercoat kayo. Pero pag sinabing iba yung undercoat ma'am, iba yung full body rust proofing. Pag full body rust proofing, kasama yung mga sidings. So ito naman, ang mahalaga lang naman yung pang-ilalim. Kasi di mo naman yan, hindi lang kalawangin. Kasi yan yung mas exposed, di ba? So check muna natin ma'am yung mga exterior mo, kung may makita tayong gas-gas. Pero so far naman kanina, pag ikot-ikot namin, wala naman kami makita. Nababasa lang, ayan. Kaya nga eh. Tapos ayaw mo pang magpaano. May dala akong ano dyan, ma'am. May dala akong matting. Baka gusto mo. Hindi, tsaka muna lang ano yun. Kabit na natin.
Ma'am, umiilaw. Ayan. Tara ma'am, so yun umiilaw. Check natin dito ma'am, ikot tayo. Tara ma'am. Tara ma'am, tara ma'am. Hindi, okay lang naman. Hindi. Sige ma'am, check muna natin. Kasi baka mamaya may makita kang gas-gas. Ito ma'am, medyo ano lang ha, natouch ka na ng tubig. May makita kang gas-gas or then, dito sir. Wala, maliit lang, di mo nga pansin eh. Hindi, ano po niya, hinihingi kasi nung seller eh. Ah, okay. Pagbaba niya na lang daw, ipapasok yung tracto eh. Kailan pa yun? October. Baka mamaya may mga watermarks na to. Ma'am, ito, di ka na mag-ano? Pwede magkarin na yung ano? Tanggalin na natin. Ah, sige, ma'am. At least makita mo lang. Tapos 10 kilometers pa lang yung tinakbo ng kotse. Okay. So, mababa pa lang. So, dito tayo sa likod. Ma'am, nakita mo na yung mga ano Nakita mo na yung mga accessories. Di ba po? So, ito yung mga freebies natin. Ayan, sir. Early warning device, umbrella, keychain natin, tools, yung spare tire natin, tapos jack, ito po. So, yun lang naman. Ano niya, no? Malaki compartment, ma'am. Nasa 512 liters po. So, pwedeng bagahe, mga siguro dalawa na malaki. Balikbayan box, di lang talaga kaya. Yung mga Yung malalaki. tools niya, anong pinag-tools? Ang mga tools, ma'am, natin, pangtanggal lang ng gulong. Okay. Kasi yun lang naman ang pwede nating baklasin, ma'am. Okay. Tow hook. Itong bilog, ma'am, tow hook Okay, yan. sige. Yan. Kita mo lang, ma'am, ito. Tapos yung pang sungkit sa jack para maikot. Okay. Yan po. Early warning device, ma'am. Yan, ma'am. Pagka, kunwari, naflatan ka, nasiraan ka. So, yun yung triangle, ma'am. Isang yellow, isang orange. Tapos, ma'am, check natin yung sa engine naman natin, 1.5 liters. L15, 4-cylinder, double overhead cam. Tapos, 121 PS. CVT transmission na tayo. Tapos, may paddle shifter. Pagdating sa maintenance, ma'am, na ano naman tayo, no? 1,000 kilometers or first month, whichever comes first. Yes. Tapos, next po is every 10,000 or every 6 months. Ang ano naman natin, ano naman natin, ma'am, ang tawag dito, ang sa warranty naman natin is 100,000 kilometers or 3 years, whichever comes first. Ang mga hindi kasama sa warranty na 3 years, ma'am, battery natin 1 year lang. Tapos yung mga belt, all consumables, ma'am, like yung mga fluids, spark plugs, mga belts, ilaw, gulong, hindi kasama, ma'am. Pati itong exterior natin, dito siya kasama sa mga ano natin. So, mga mechanism, ma'am, kasama yan lahat sa warranty natin. So, dito, ma'am, ito. So, pwede mong lagyan ng tubig. Ito naman yung sa may washer natin. Coolant po dito. Dapat ang coolant natin sa Honda lang po bibilin. Tapos, yun na sa gitna po, ang gitna na linya, yun yung pinaka-maximum. Hindi po siya pupunuin hanggang dito. So hanggang gitna lang po siya dapat. Yung tubig po. Tapos ito naman po yung ano natin, yung tawag dito, brake fluid natin. Kahit huwag nyo na po siyang i-top up. Kasi the more na nagagamit natin yung kotse, yung brake pads niya lumiliit. So the more na numinipis yung brake pads natin, natutulak yung mga piston niya, which is nagiging cause ng pagbaba ng brake fluids natin. So once na pinalitan kasi natin yan ng brake fluid sa bago, pag tinulak yung piston, babalik yan sa pinaka sa level natin. Ang hindi normal, yung mauubos siya. So pag naubos siya, ibig sabihin baka may tumagas. So baka may nasabitan yung mga tubo natin dyan or yung mismong mga piston niya nagkakaroon ng mga tagas, ma'am. So wala kang gagalawin dito, ma'am. Pwede mong i-check yung mga levels at yung sinasabi ko sa'yo. Saka dito yung sa langis. So check mo lang dito, ma'am. Yung dalawang linya na yan, ma'am, minimum and maximum, ma'am. So between sa kanya, dyan. So ito, minimum niya and maximum, ma'am. Okay. Tapos yung mga pintura na yan, ma'am, mga ano yan, ma'am, markings, ma'am, ng planta para makita kung nagalaw yung kotse sa labas.
So, yan yung mga ano natin. So, normal yung mga ganyan, ma'am. May makikita ka dyan, kahit sa mga mugs, may makikita kang mga markings. Next natin, ma'am. Pasok ka muna, ma'am, dyan sa may driver side. Dito, ma'am, sa ano pala, sorry. Passenger side, sa driver side muna ako. Chimo. Ayan. Yung ino-offer ko sa inyo, ma'am, 4-5. 5D matting yon, harap tsaka likod, kasama na yung trunk tray. Nandyan, ma'am, kung gusto mo. Tapos, next na remittance na lang ni sir. Pwede. Siya naman may sagot niyan. At least makita mo, kasi pag bumili ka sa mga Shopee, ganyan din. Yung may mga damage, hindi sakto, baka magkamali ka pa. Ito, ma'am, kasi ang ino-offer ko, ma'am, kung ano yung supplier dito sa loob, yun din naman yung supplier ko. So, pagka tumingin ka dyan, ma'am, nasa 8,000 around yung lahat ng matting na yun. Check mo mamaya, pasukin mo dyan, ma'am. Tapos pagka gusto mo, kahit next month, yung payment, wala namang problema. Kasi katulad yan, matatapakan natin, basa na, ma'am. So dito, ma'am, power fold, window natin, yan, ma'am. Okay. Tapos, dito naman, ma'am, yung sa may side mirror natin. Sorry. Left and right. So pag right, ito, ma'am, check mo kung gumagalaw. Gumagalaw naman, ma'am, no? Dito sa left, yan, gumagalaw din naman. Central lock, dito, ma'am. Up and down. So, dito, ma'am, yung left and right lang po. Ito, yung L tsaka R. Yung gitna, ma'am, off. Para hindi siya, yan, ma'am. Para hindi siya ma-adjust. So, central lock ng kotse. Pag sinaraduhan natin ito, ma'am, tapos ilalock mo, dito po. Tapos dito naman, ma'am, yung window lock naman po yan, yung may ilaw. So, ibig sabihin yan, para hindi po mabababa ng mga bata yung window natin. Tapos actually, ma'am, ito, ma'am, kahit nakalock ka ng window lock po, pwede kang magbaba kasi dito. Pero ngayon, huwag mo munang ibababa kasi kakakabit na ng tint natin. Tapos yan, ma'am, original 3M tint. So makikita mo may mga 3M. Yes. Pag medyo nailang ka dyan, ma'am, pwede mong gamitan ng rubbing, yung alcohol. So, matatanggal naman siya. So medyo light lang yung pagtanggal mo lang, ma'am. And then, dito, ma'am, may tweeters tayo. Black yung interior natin with curtain airbags tayo, ma'am. So, lahat ng mga windows natin, meron tayong airbags. Tapos, side airbags, ma'am, sa may upuan naman natin sa harapan. Tapos, driver and passenger front na airbag. So, ang dami nating airbags, ma'am, nasa 8 po. 8 po. So, dito naman, ma'am, sa aircon natin, naka-piano black siya and chrome. Tapos, pwede mo siyang patayin, ma'am, ito. Doon sa may side po na yun, tutulak nyo lang po. Tapos dito, ma'am, up and down lang pag Huwag mo lang ito, ma'am, katulad niyan. Kaya nagkakaroon siya ng moist kasi nakatutok sa salamin. Tutulak nyo lang po. Pag sa salamin yan, lalamig talaga, resta, ma'am. Tapos kanina, habang binibidyoan ko, wala kasing tao sa loob. Dire-diretso lang, tsaka nakatodo kasi, ma'am, kaya nagmo-moist talaga siya. Then, dito, ma'am, yung auto headlights natin. Yan, pwede mong i-off. Tapos pag in-on mo, every time na i-on mo yung kotse, ayan, ma'am. Yan, ma'am, nag-auto siya. Ayan. So, makikita mo dyan yung letter A, ma'am, na yan. Ibig sabihin, auto headlights. So, pagka medyo madilim, ma'am, pwede mo dito i-switch, mag-on na po lahat. Tapos yung fog lights, ma'am, sumasabay naman po siya sa headlights. Okay. So, ngayon, pag in-off mo, kahit mag-auto headlights siya, naka-off lang po yung signal lights. Yung fog lights. Signal lights, check natin, ma'am. Magalaw naman. Dito naman, ma'am, yung pag-adjust ng steering natin. Ito, ma'am. Pababa lang po natin. Telescopic and tilt po siya. Adjustable. So, yes, ma'am. Yan. So, mamaya, ma'am, depende sa inyo kung paano niyo po siya i-adjust. Yes po. Tapos, iangat niyo lang po siya ulit. Yan po. Tulak niyo lang po. Pangat. Tapos, dito naman, ma'am, yung upuan naman po. Yan. Pataas naman po siya and nabababa. Yan. May pump po dito. Tapos, dito, ma'am, kahit dyan sa una niyo, ma'am, yung adjustment po ng upuan. Tapos dito, ma'am, may vehicle stability assist tayo. Yan, ito, ma'am. Yan yung para sa mga curve line, hindi ka mag-understeering or oversteering. So, dapat laging walang ilaw. Okay. So, pag every time na i-on mo naman yung kotse, ma'am, lagi naman siya naka-activate. So, pag naka-off siya or may problema, ma'am,
Itong mga ilaw na yan, ma'am, yan lang dapat na makikita mong ilaw. Wala nang iba. Kasi pag may ibang ilaw na umilaw dyan, ma'am, ibig sabihin, may something sa kotse, may nasira, may kailangan i-reset. So, katulad yan. So, makikita mo dito, ma'am. So, pag inon mo yan, ma'am, yung mga ilaw dyan na iba, yan o, yung mga yan. So, yan, pag umilaw yan, ibig sabihin may problema, ma'am, yung kotse. So, dapat, ito lang yung magiging ilaw niya. So, itong eye na yan, ma'am, kaya may eye yan kasi nakabukas yung mga pintuan natin. So, once na sasaraduhan mo yan, ma'am, yan, no? Information niya kasi yan, mawawala siya. So, ito naman, handbrake naman yan, mawawala din yan. Tapos ito, yung mga ilaw. Yan. So, ang lalabas ito, seatbelt. Yan, sis icon. So, yun ang normally na lumalabas na mga ilaw. So, the rest, problema po siya. So, paddle shifter, pwede ka mag-manual transmission, ma'am. Pero, wag mo munang isipin yan. Okay. So, yan, pa-check ko lang po sa inyo. Reverse, wide, zoom, top view. Ayan po, top view niya. Tapos, neutral, drive. So, syempre, drive ka lang. Gusto mo automatic. Ayaw mo ng hassle. Ayaw mo lang pinipindot. Drive lang, ma'am. So, ngayon, pag mga medyo paangat, pababa ng, pa-downhill, pababa ng bundok, S-mode lang po natin, ma'am. Tapos sa S-mode kasi, ma'am, dyan natin magagamit yung paddle shifter. So pag yan, ma'am, S lumalabas, diba? Itong S, itong monitor na yan na maliit na yan, ma'am, iyan yung positioning ng gear mo. So ngayon, pag nasa S siya, nandyan. Tapos D, lilipat din po siya. So ngayon, sa S naman, ma'am, indicator naman siya sa mga paddle shifter natin. So pag pinindot mo yung paddle shifter natin, may lalabas na M1. So ibig sabihin, nasa first gear ka or first position. So habang tumatakbo ka, ma'am, plus ka lang ng plus, mag 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7 position po. And then ngayon, itong minus naman, yun naman yung downshift. So pag nagma-manual transmission naman po, dito niya naman po. Tapos pag nasobrahan siya sa mga reverb, sa RPM niya, nagsiswitch po siya ng automatic na siya. Ulit. Pagka napapansin ng sasakyan na hindi ka naman nag-shifter, mas babad sa parang yung pagiging high RPM mo hindi naman kailangan. So mag-shift siya ng fully automatic po. So yun, makikita mo R. So pagka medyo nalilito ka habang nagda-drive, dito ka tumingin. Ayan. S, D, N, R, reverse, tapos park po. Okay. So dito naman, ma'am, yung volume naman natin, ito yung sa audio controls natin. So, pwede kang mag-change ng channel habang nagde-drive ka na hindi tumitingin dito. Tapos, pwede kang ito, ma'am, wala pang Kung kailangan mo ng channel, ganito, ma'am. Kaya rin, ma'am, yan okay sa'yo. Number 1, hold mo yan. Tapos, channel 1 na yan. So, next natin, number 2, hold mo lang. Lalabas yung channel 2. So, next time, pag lumilipat ka, ma'am, yan. Yan na yan. Tapos, parito. That's also my Channel 3. Nakasave pa ako. Yes, ma'am. Kung yung mga favorite mong channel. So, every time na habang nagda-drive ka, lipat-lipat mo lang. Ayan. Dito lang. Left and right po. Volume up and down. Yung home naman po, 10 kilometers na yung tinakbo ng sasakyan. Yung home naman, ma'am, ito yung mga menu dito. Ito, scroll yan, ma'am. Yan, so, sa gasolina natin, naka 3 bars tayo. Meron tayong range na 134 kilometers, ma'am. So, ibig sabihin, sa 3 bars mo na yan, makakapag-travel ka ng 134. Pero ngayon, ma'am, kasi hindi pa niya talaga yan yung pinaka-computation niya kasi yung fuel average siya 0.2. So, ibig sabihin, hindi pa kasi talaga siya nag-drive. The more na dinadrive mo siya, tataas yung range. Okay. So, makikita mo kung gaano siya katipid. So, ngayon, makikita mo yung kilometer per liter niya, 0.2. So, masyado malakas yan, ma'am. So, sa ngayon, yun kasi dahil mababa lang yung mileage mo. So, ngayon, habang tumatakbo ka, hindi mo siya nire-reset, malalabas dyan, ma'am, yung pinaka-computation ng range sa average consumption. So, pagdating dito, ma'am, sa time yan, pwede mo siyang iset. Tapos ito, ma'am, may safety support. Sa safety support naman po dito rin yung sa home, ma'am, i-scroll mo lang.
Road departure, yan yung may mga linya po. So parang i-guide na kayo sa line yan. Yes, ma'am. Tapos next naman, ma'am, is yung collision mitigation braking system. Yan naman yung magpapleno siya mag-isa. Pag mali yung line niya, magre-red siya. Ano, ma'am, nawawala siya. May makikita kang nag-iiba-ibang kulay ng linya. So nawawala, ibig sabihin ng nawawala na burado. So makikita mo, pag may isang side lang, so ibig sabihin, ito na-detect niya. Tapos mamaya mapag-drive mo yan. Yan, nag-green. Pag nag-green tama,